Samantala, kaugnay po sa posibleng pagtaas ng presyo ng lokal na bigas ng hanggang mahigit 60 piso kada kilo, kausapin po natin si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning. Good morning to everybody. Yes, Secretary, maaari ho bang malaman ano ho ang naging dahilan kung bakit tila daw hindi napigilan itong pagtaas ng presyo ng fertilizer? Well, sa ngayon, hindi pa naman dapat tumaas. Ang tataas dapat yan sa next harvest season. This harvest season kasi mura pa yung nagamit na fertilizer. No? Ang main issue dyan is yung fertilizer, yung tinatawag na urea. Dating 1,650 lang yan bawat sako. Ngayon, naabot na ng 3,000 pesos bawat sako. So, yan yung pinakamalaking gasto sa pagtanim ng palay at of course, nagiging bigas. Of course, meron din na effect yung fuel, yung pagtaas ng fuel dahil yung paggamit ng traktora, harvester, yung mga truck, at iba-iba pang mga machineries, pati mga diesel-powered water pumps, tumaas yung crudo at gasolina. So overall, nakaka-affect ko lahat yan kung pagkukumpul-kumpulin natin. I see. At gaano po ba kalaki yung budget na hinihingi po natin para sa subsidiya at pataba para po sa mga magsasaka? Yung additional budget, meron kaming budget na kontrata na namin yun. Since tumaas for the next planting season, nagsusupplemental kami ang 6 billion pa sa ating national government para mapunuan ito, para maibigay namin yung same number of fertilizer sa ating mga RSDSA registered farmers. At bukod po dun sa tulong nyo sa mga magsasaka, ano pa po bang hakbang ang ginagawa po ng DA para mapaghandaan yung effect naman ng mahal na bigas, pati na rin ho itong napipintong El Nino? Yung sa mahal na bigas, meron kaming programa ngayon na the use of alternative or fertilizers, yung mga soil conditioner, soil ameliorants, saka mga biofertilizer na di hamak na mas mura, para magkaroon ng savings yung ating mga farmers at hopefully kung talagang ma-adapt ito at gamitin ng ating mga magsasaka, may chance na hindi umabot sa 60 pesos yung bigas kung gumamit tayo ng alternative fertilization protocols. So, I see. Tungkol naman sa El Nino, talagang issue yan, So we really need to but bottom line, kailangan pa din natin magtanim at kung maayos naman yung presyo, hindi lang malugi ang ating farmers, tingin ko okay naman tayo sana sa supply. Isang mas mahirap din na sitwasyon yan. Maigi with NIA, para doon sa timing ng pagpalabas ng tubig. Fortunately, ang mga levels ng ating mga dams at mga water impounding is medyo healthy pa naman. So ang medyo may issue tayo sa mga rain-fed areas, But of course, baka tayo yung mga hindi masyadong mataniman ng palay na rain-fed areas, baka yung mga magtanim na lang tayo ng corn or other plants na mas kaya para makakatulong din yun the overall food security or food production ng ating bansa. But Secretary, can we be assured po dun sa supply po ng bigas ngayon ay magiging sapat? At ano po ang plano nyo, na palawakin pa ba yung bentahan ng 20 pesos kaya na bigas? Well, yung sa 20 peso na bigas, yan ang pinaka-importanting ini-expand namin ngayon dahil nga sa sitwasyon, sa krisis na to, talagang hirap ang lahat tayo, At kaya i-roll out namin. Dating may 900 outlets kami, ang target namin i-double kaagad yun to 1,800 outlets. Sa mga outlet nga existing natin, actually, nag-times 3 na yung bentahan natin dun. We're extending opening hours, putting more salespeople. Kasi may mga linya na sinusubukan natin mabawasan yung linya. So, yun ang mga ginagawa natin. Okay, ano ho yung posisyon ninyo doon sa panawagan ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice
na magdeklara na ho ang pamahalaan ng National Climate Emergency dahil nga po dito sa lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa? Well, it's an idea, no, na tingin ko na pwedeng i-trigger at the right time, no. So technically we in general agree naman with that, but maybe ngayon hindi pa, pero papunta na rin siguro yung tayo ron. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you very much for having me. Thank you. Salamat po. Ayan po naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.